Kalingap, welcome back sa ating YouTube channel. At kung bago po kayo, pa-like, pa-share, pa-subscribe. For today's vlog mga Kalingap, matagal nating hindi nabalikan dahil po hanggang ngayon po ay tinutukoy pa rin po niyang kanyang sakit. Siyempre, pumunta po siya sa mga dalubhasa para siyempre sa laboratories para po malaman niya po yung kanyang sakit. And ngayon, bibisitahin pa lang po natin siya at kukumustahin po kung ano ba talaga po yung sakit ni Kuya Pure Health. So may dala po tayo ulit mga prutas para po sa kanya. So tara mga kalib, init. May init po ngayon. So ano tayo ngayon? Grabe, may nagbagong pabahay dito ah. Napupuno ng bahay dito. May estudyante. So, ayun. Dito tayo kila Kuya Pure Health. Napakagandang hangin. So, yun po mga kalingap. Sana dito sa Kuya Pure Health. Para naman makumusta natin si Kuya Pure Health. Tao po! Hello! Si Ate Sek pala to, kasi Kuya Pure. Sige po. Uy! May baby! Kuya Pure. Kumusta kuya? Nice lang. Medyo nakaka-recover na ng konti. Kuya, may ano ulit ako sa'yo? Makunin mo si Mayuni. Dali lang. Pasalubong. Pwesto tayo. Pasalubong po para kay Kuya Pure. Yun, thank you. Siyempre po, asawa po kayo eh. Yan. Yeah. May ano lang pala si Kuya Pure, anak. Anak. Kanin mo na. Yan na, dali. Kuya Pure, kumusta na? Long time no see. Medyo nakaka-recover na naman, pero yung katawan, yung mata, ay ano na talaga eh. Wala na talaga kuya. Hindi na nag-ano sa akin. Hindi na siya nagpapaksyon. Wala na pang-kita. Wala na. Nag-try ako, nakadalawang doktor pa ako na ano eh. Grabe. Ano, gano'n ka talaga na? Oo. Pinuntahan ko yung doktor ni Kuya Norman, yung nag-opera sa kanya, sa Naga. Pinuntahan ko yun, siya rin. Tapos, dumayo ako ng Pampanga, yung nasa Manila baga ako. Nakita ko nga. Dumayo Kuya ako. Apollo. Mm. Saan mo ko yung pinunta na, no? Dami ko ng sin. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Malay natin, maghimala nga na magkaroon pa ng ano. Kasi, yung pagkabulag niya kasi, parang doon ako hindi nag-ano eh, dahil biglaan. Nakakagulat. Mm. Kasi sabi mo ko dati, parang ano lang yun, di ba? Normal na sa'yo nagkakaroon ng ganyan. Mm. Pero ngayon, iba na. Talaga, natuluyan talaga siya mabulag ng ano. Ano ko yung ano, mga laboratory mo, kumusta naman? Yung mga laboratories. Yung last na laboratory sa Pampanga, yung nakita niya, kasi ano yata ako doon, 4 na exam sa ano eh, sa mata, kasi dito sa dugo naayos naman, wala naman silang makita. Yung sa mata, parang 4 na examen ang ginawa nila. Yung pinaka-ano talaga ng doktor, pinaka-findings, yung ugat ko raw sa mata. Ugot sa Di sa loob. Pero ano na pala ko yung mata mo, no? Ayan o. Wala na siyang magap. Wala na. Yung alam mo yung ugat natin sa loob ng mata? Oo. Ano siya, yung parang nagdikit-dikit daw. Nagsama-sama na siya. Kaya kahit operahin, kahit ano siya, yung operahan, wala daw, ano parang sabi niya is, wala nga 20% ang pag-asa na makakita. Kaya sabi niya parang sayang lang kung operahan natin. Kaya, kasi hindi biro din ang operasyon. Mga gastos pa doon. Parang ano na 100,000 din ang pinag-uusapan eh. Grabe. Bago ano, tapos hindi pa raw sure. Yun nga, 20% din. Malabo pa na magkaroon siya ng kaaninag. Kasi yung ugat nga, nagsama-sama na. Tapos ang isa pang findings niya doon na ano, kaya daw nagkaganon, dahil daw siguro sa ano, kasi nung bata-bata pa ako, hataw-baga ako mag-drive. Okay. Nung natuto ako mag-drive, siguro mga 5 years old pa lang yung panganay ko noon eh. Hinataw ko na yun, yung ano, yung berbiyahe araw-gabi.
Nararamdaman ko siya kasi siyempre bata ka pa, mga 20 plus pa lang ako noon eh. Pabata pa. Medyo ano pang katawan mo, huwag yung paindahin. Oo, malakas ka pa nun eh. Pagkatapos maliligo, kahit wala kang tulog, maghihilamos para panglaban sa puyat. Yung pala yun yung ano, kumbaga doon nagsimula. Tapos naipon na naipon. Iniinda mo yung sakit. Pero nakakaramdam ka na nun kuya ng sakit. Hindi pa naman. No, hindi pa. Parang normal lang. Normal lang. Yung malabo ng konti, tapos pag naghilamos ka, okay na. Pero nitong ano na, itong nandito na ako sa diet, medyo naano ko na ngayon na minsan pag straight na walang tulog, ito, masakit dito na ano. Pero kasi siyempre part din ng, alam mo na pagpuyat ka, di ba? Makakaramdam ka rin talaga ng ano, hindi ko kalain na gano'n na pala kalala. Yung hihilutin ko lang, tapos okay na, biyahe ulit. Ito pala dati, nung sumasakit pa, napatingnan na pala agad. Dapat oo yun nga daw eh, kung naagapan na ano, nanlalabo na siya, tapos hindi naman totaling malabo, yung naglablard lang ng konti. Pag panay na raw ang ganon, yun ang sintomas na doon nagsisimula, tapos sasakit na daw ito. Na pag gumuhit na dito, siya na yan, abot na yan dito sa batok mo. Mag-ano na yan, yun ang nagsisimula ng, ano, yun ang magsisimula ng palala na pala yung ano, diferensya o. Ano ko yung sabi ng doktor? Ano daw tawag? Hindi man nila maano eh, hindi nila kasi nung may video, may ano naman ako nung recording dun sa ano, doktor, wala man. Wala talagang findings. Hindi niya maano kung ano talaga eh. Ano yung findings ng gano'n? Yung ugat sa mata ay parang octopus wiring. Oo, nagsama-sama siya doon. Tama. Ano kung hindi pala kinuha. Parang video lang yata na isama sa akin eh. Yung sa examination niya, yung parang ano, nandun yung talaga yung mata ko, yung bilog. Mayroon na talaga sa loob, nagsama talaga sila na kulay dilaw. Hindi yung nakaharang dito. Oh. Sabi sa akin ng doktor, yun yung mga ugat. Parang, di ba, dapat hiwa-hiwalay. Oo. Dumikit siyang ganun. Nagsama-sama. Tapos yun na yung humarang sa mata. Ay, yung mismo ugat na pala. Ugat na yun, nung humarang. Dito lahat sa gitna, nagsama-sama. Ano daw yun, kuya? Ano lang, isang mata lang daw ang maapektuhan o pwedeng... Yun ang ano namin, kaya nagpunta rin ako sa ibang doktor, isa rin yun sa hinahabol ko, na malaman. Ang ano talaga nila is maaari mahawa. Maaari siyang mahawa na ano, walan din ng paningin. So, ibig sabihin pala kuya, kung operahan, sana ano ka na pala, pa-opera pala talaga dapat. Oh, para hindi na mahawaan. Ang ano niya, operasyon, tatanggalin ito. Yung mata. Palitan ng artificial. Para hindi na tumalon dito sa kabila. Tapos yun nga, ano na, less ka na sa puyat. Kasi sa puyat talaga nang galing yun pagkasira. Yun daw ang sabi ng doktor. Yun talaga yung pasma, tapos puyat, nagsama-sama na parang, kumbaga sa ano, komplikasyon na sa mata. Kasi ang mata pala, mayroon palang ano eh, kung tawag dito. May binanggit yung doktor, di ko lang makuha yung term eh. Na may ganun pala, may ganito pala ang mata. Na gagaroon pala ng ganun. Kasi parang di ko lang maalala kung anong term na binanggit niya eh. Sabi ko, kala ko sa katawan lang, bakit pati sa mata mayroon palang ganun. May sarili yung function yung mata Oo. na kailangan natin yan. Kailangan ingatan. Hindi pa May sa walang pambihira. Hindi pala talaga. Kinulit ko talaga yung doktor, pero wala talaga siyang masabi na ano. Direkta ba? Ganyan direkta. Ay, parang kay Kuya Norman din. Ano. Kasi yung doktor ni Kuya Norman, share niya na nag-asika sa kanya. Yun yung pinuntahan namin. Ganon din ang ano niya. Sabi niya, ang dun sa kanya, nakita niya man parang dugo. Pero nung last ko na exam, hindi siya dugo. Ugat na talaga. Oo. Pero yung ugat, normal lang yung yung laki kasi baka Normal siya, ang ano lang, nagsama-sama. Tapos dito nagpundo daw sa gitna. Yung ugat. Sa ano pa talaga? Sa mismong mata. Mata, oo. Para hindi makamakita. Kitang-kita doon sa ano eh, sa x-ray niya. Na ano, kasi 4 na beses ako in-x-ray doon. Iba-ibang klaseng machine ang inano sa mata ko eh, para makita nila na maklaro ng ayos. Kasi kung sakaling kaya pang operahin ka. So hindi na talaga eh. Hindi niya, mag-aksaya ka lang ng pera. Ang gagawin na lang, ingatan mo yung kabila na hindi madamay kasi maaring ang madamay siya. Ang mahirap, madadamay pa yung kabila. Inanuhan niya ako ng mga vitamins sa mata. Tapos may ano siya, sabi niya, pag panay-panay na yung panlalabo, tapos sumasakit, punta ka na sa doktor. Ipaano mo na kagad kasi ang kasunod niyan, mabubulag din. Mabubulag pa lang kami. Minsan talaga kuya, wala na talagang ano, Wala na. kaliwa mo. Tapos Ano na talaga siya? Wala na
na talaga siyang makita. Wala na. Parang isang mata ka na lang talaga. Ito na lang. Pag naglalakad nga ako, nabangga yung kaliwa. Hindi ka Nasasagi pasanay. ko. Oo, hindi pa eh. Pasanay. Nasagi ako sa tao. Agad pala ang intervention o gawin pala ni Kuya Pero ma-opera yung kabila. Ikaw kuya, ano kaya willing ka lang ipa-opera? Oo, pero hindi pa sa ngayon. Siguro maghihintay pa ako ng ilang months hanggang sa makita ko talagang, kasi yun nga, di ba sabi ko sa biglaan ang pagkabulag. Kaya, Pero hindi pa rin ako hanggang ngayon, hindi pa rin ako wala ng pag-asa. Kamalay mo isang beses, pa siya, makaninag, paggising. Pero kung tatanggalin na, wala na talaga yun. oo. Wala na yung pag-asa natin. Yan na. Sundin na natin yung doktor kaysa sa mas lumala pa yung... Oo, yun naman ang Kasi mahirap ng baga kuya kapag parehas na hindi ka na no, makikita. pares na wala. Lalo na ang babata pa ng mga anak ng baga kuya. Yung kanina, apo ko yun, yung baby sa panganay ko na yun. Naano ko din niya sa vlog mo. Basta ko ano kuya. Ay grabe, nag-abala po si ate. Sa merienda si kapitana. Thank you po. Yung palang magiging nakakalungkot kuya. Diba nakakalungkot na balita ito. Yan si si Ninang Ani, sabi daw ay puntahan daw kita ulit ay inanahan ako. Sabi ko, ito na po, pinumusta ko na. At yun na nga po yung resulta natin pagbisita kay Kuya Pure. Matagal kasi naghihintay din ako ng message ni Kuya Pure kasi yung laboratory hinihintay ko din. Tinitingnan ko, naka-curious po talaga ako mga kalingap kung saan mataas, saan mababa. Pero yun nga, sabi ko na si Kuya Pure ay talagang maghahanap talaga ito ng mga iba pa, magpapasecond opinion para sa kanya mataagit. At yun namin nangyari. So, wala tayong magawa kung gano'n talaga yung intervention ng doktor kung sabihin. Siyempre, susunod po tayo kasi sila po yung mga dalubhasa Oo. Bihasa, yung mga ganyan. Kaya, ayun. Sana maraming tumulong kay Kuya Pure, especially sa operation. Kung darating po yung panahon na yun ng operasyon. Pero ayun nga, hindi pa din po Kuya Pure nawala ng pag-asa. Siyempre, prayers. Yun pa rin ang natin eh. Tsaka, nag-inom ka ba? Nag-inom ka na Origin? Pagsunod kong ba, bigyan kitang Origin. Sige. Origin. Bigyan natin si Kuya Pure ng Origin. Tapos, check din natin yung may pang-check ko kasi tayo after mag-take ng Origin kung saan na mataas, mababa. Yung may ako, parang may diagnostic ako, na makina. Para ma-check natin kung nag-improvement o talagang mas kailangan talaga ng vitamina o na pagamutan talaga ng profil kasi kailangan ko talaga. At yun nga, nakalungkot na balita po. Kahit po ako, nabigila po ako kasi naghihintay din po ako ng diagnosis talaga. Gusto talagang malaman kasi gusto kong pag-aralan yung sakit mo Kuya Pure. Gusto mga anahin ko. Oo, gusto kong ipag-aralan ng masyado kung saan nagmula para hindi na tayo tanong sa Ang dami tayong tanong sa ating isip kaya yun. So, meron ako dyan, yung result ng exam. Pwede mo dalhin yun para makita. Pwede mo tingnan. Tingnan natin. So Legazpi ay... Legazpi. Sa Legazpi pala kuya. Diyan nagpaano si Kuya Norman, baga nagpa-opera. Okay. Ay, Dr. Atenza. Wala siyang diagnosis na nakalagay. Wala. Talagang lang, vision po. Vision yan. Yung dun sa sa Pampanga ko, hindi nila pinadala ng doktor eh. Yung nasa kanila yung copy. Ito yung ito yung sinasabi niyang makita ko sa cellphone ko. Para makita mo yung sabi ko nag-ipon-ipon yung ugat. Oo, kuya. Grabe naman ko nakita. Anong galing naman. Galing nung makina. Pahiram nga ako ng cellphone ko. Oras. Yung iPhone ko. Oh, grabe yung vision. Tagal Ito kuya, pinakita mo na to kuya sa Oo. sa mga ibang doktor. Yan ang pinagbasihan ko yung kay Dr. Pero pagdating dun sa sa Pampanga, hindi naman pwedeng hindi rin sila mag-examine. Meron din sila examination. Na ganito din ang ginawa sa iyo. Oo, ganyan din ang nila. Talagang may maintenance na. Kasi talagang vitamins. Siya na yan.
ano si Kuya Pur natin. Nakakabigay po sa mga nagpupuyat po dyan, mga kalingap. Ingat-ingat po kayo. Ingat. Yun talaga yung inaano nila sa akin. Yung puyat, tapos... Tapos ano pa, kulang pa ata yung ano mo, sleeping hours. Saka nung kasagsagan, hindi kasi ako nagbabitamins bro. Hindi ka nagbabayad sa laga? Hindi pag nagbabitamins ako, hindi ko kinakaya ng katawan na ang antok. Okay. Ayan, Nilalabanan mo yung ano mo. Ayan Ito na yung ano. yan yung ugat. Ay, grabe. Parang laki. Yan po. Yun na yung ugat ng... Yun na. Parang laki, kuya. Siya yan. Kaya hindi na talaga daw makakita. Grabe. Ito yung kabila. Ito yung kabila, malinis. Malinis. Grabe yung ugat. Ganyan palang ugat kapag tinitest yung ano. Ganta. Dilaw na. Parang umipon-ipon silang masyado. Ay, nagsama-sama sila. Kaya sabi nga, pag kahit pa-opera mo yan, parang hindi na daw talaga maano kasi nasa gitna siya eh. Yeah. Tapos hindi pa sigurado, baka maputol pa yung mga ugat na yan pag kinalas yan dyan. Baka mas maging ano pa. Mm. Lumala pa kapag ugat kasi ang hirap pag ugat ang ano. Duduguin ka niyang masyado. Ito na yung yung vision niya, yung likod, wala na. Kaya dito buhay pa yung likod. Harap, likod. Buhay na buhay to. Healthy pa. Ito yun yung kabilang mata. Mahal na examination dito sa ano. Kaso pininayin ako talaga, pumikit na ako para makuha lang yung ano ko rin, yung siyempre nag-iisip ka ay kumbaga maliwanagan ka rin. Ganun naman talaga kuya. Kahit, kasi di natin alam eh. Talagang gustong-gusto talaga natin malaman yung pinaka-resulta kuya. Parang mahirap bang nanguhula ka lang, puro ka lang panghuhula. Mahirap magparahula po. Kaya yun, pumunta mo na pala po si Kuya Pur sa mga ibang mga doktor sa mata. Yun po yung naging pala dahilan. Doon daw nagpa-opera yung Lasta Pampanga, yung parang kamag-anak nila kuya. Yung Santos din ang apelido yung babae. Kilala? Oo, doon nagpa-opera yun eh. Yung sino ba tumulong nun? Yung vlogger sa sa Norte. Vlogger din palang nagtulong sa kanya. Para ma-operahan. Kilala nga doon yung ni Kuya Bal. Kilala si Kuya Bal. Grabe. Dapat pala ma-operahan agad. Pag ganun siguro, pag naramdaman ng sumasakit ang mata, nanlalabo, pa-doktor mo na kasi pag napabayaan, ito na ang kasunod. Nakapunta na sa kabila. Oo. Na gano'n na yung mga ugat mo. Pero ngayon kuya, nakakapag-drive ka pa naman. Oo, nakapag-drive ako, kaso medyo alalay lang. Tsaka hindi ka mga long drive, dito lang. Pinakamalayo, kina Kuya Andy, tranayin ka Grabe, kaya ang layo. Tranayin ka magpunta doon, sabi ko kung anong pakaramdam. Kaya man. Kaya mo kuya. Sa paglalakad lang, ito nasa, talaga, blind yung kaliwa. Dito pala kuya, meron kang log dito yung parang tungkod. Pag nasa Manila kami, commute lang naman, may bag akong dala. Nabangga talaga yung kaliwa ko kasi hindi ko ramdam yung kumitao na pala eh. Hindi mo alam, may nakaganito ka yung vision mo din eh. Kagaya din sa kaliwa, ano mo pa yung vision dito, wala. Hindi na, mahina na. Kailangan mo talaga lilingunin mo eh. Grabe. Pero ngayon kuya, okay man ang pakiramdam mo ngayon? Okay man, okay na. Okay Yung katawan ko nagbalik na. Yung mata na lang, ito lang talagang pero kaya na ulit magtrabaho. Matrabaho ka pa ulit kuya? Pag Oo, mag-drive pa rin. Pero hindi nga lang kagaya noon na yung malayuan. talagang walang tulog-tulog. Yun doon nga kasi naniningil talaga, naniwala na ako, lahat talaga ng sobra, masama. Tapos lahat ng binabaliwala mo nung edad mo na bata pa. Bata pa, oo. Dapat talaga maingat. Kasi sisingilin eh. Yun. Sisingil nga sa Ilang taon pala ako, 15 years old, nasa Pasig na ako, trabaho ko panggabi sa palengke. Ang tulog mo sa araw, matagal ng 3 oras eh. Pagdating ng gabi, trabaho na naman. Trabaho ulit? Grabe. Doon pa bata pa nga ako. Kasi doon ako nagbinata eh, sa trabaho sa palengke. 10 years old, kumbaga, hataw ng katawan mo, puyat. Hirap ng buhay talaga. Kaya yun, sa mga nanonood, dapat yung sinasabi na dapat makukuha 7 to 8 hours sa tulog. Dapat talaga makuha kasi pag hindi mo, doon nagsisimula lahat eh. Mahirap na. Mahirap talaga pag hindi nakaka-kompleto ng tulog. Sabihin mo okay lang kasi malakas ka, hindi po. Ang bigla na lang naniningil, bigla ka nasisingilin na hindi mo rin alam kung kailan. Bibigla na lang. Bata ka pa Kuya Pure
41. Batang-bata pa. Ngayon kasi ang ano, pag nagdating ka na, di ba, kailan taong ka pa lang, pagdating mo ng 30, 31, Diyan na. dyan, maramdaman mo na yan. Simula na yan. Dati, ngayon mas pababa yung edad, mas madaling matawag dito, maramdaman na yung paniningil. Ganun pala. So, yun po. Grabe ang aral na Yes. binibigay ni Kuya Pure ngayon. Kaya ngayon po sa mga viewers po natin na inaabuso po ang kanilang katawan. Sa pagpuyat, tapos mga kinakain pa hindi Hindi healthy. healthy. Mm. Talagang sisingilin po kayo talaga pagdating ng panahon. Kaya, pero sana po Kuya, makaano tayo. Dito. Makaaninag pa. Sana nga. Wala naman imposible kay Lord eh. Nagkwentuhan niya kami ni Pastor yung isang gabi. Sabi niya, magtiwala ka lang, andyan lang si Lord. Tiwala lang talaga. Huwag mong ialis ang paniniwala mo kay Lord kasi hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Kaya mong solusyonan o malagpasan. Ito yun Kuya, lang tayo. Manalig lang tayo. Siyempre sasama natin po si Pepper sa ating mga panalangin para talagang makaaninag yung vision mo sa kaliwa. Ayun, mga kalingap. Ayan, maraming aral. Alam ko nakakalungkot yung balita, pero dapat hindi po tayo mawala ng pag-asa. Especially si Kuya Pure. Grabe nga yung pagdaanan ni Kuya Pure kasi yun paningin yan. Ang hirap kayo mawala ng paningin. Sobra. Ma-share ko lang bro, nung isang gabi, paggising ko, kala ko talagang bulag na kasi sobrang dilim eh. Ako kasi simula nung nabulag ako bro paggabi, pag natutulog kami, meron akong isang may dim light na bukas sa kwarto. Kasi natatakot na ako eh. Tapos paggising ko ng hating gabi, siguro mga alauna tayo ng madaling araw. Sabi ko wala na akong makita, sobrang dilim. Pati yung mo. Ang ginawa ko, kinapa ko yung cellphone ko, nasa may uluhan lang. Kinapa ko. Pag-bros 5, tingin ko brown out lang pala. Sabi ko, Lord, kala ko bulag na talaga ako eh. Pabira yan. Throw out pala. Brown out pala. Sabi ko, alam mo yung nervyos ko, grabe talagang. Sabi ko, Lord, ito na yata. Bulag na yata talaga siguro ako. Kasi sobrang dilim, kasi wala na talaga akong makita eh. Nung nakapa ko yung cellphone ko, tapos nag-ilaw, nung nahawakan ko yung ay, brown out lang pala. Pabira yan. Mali pala. Alam mo kasi, parang may phobia ka na baga. At saka, nasa isip ko, natatakot ka na rin, na baka nga mangyari na isang beses paggising mo, pati kabila, wala na. Yun nga yung ay. Kasi tulong pawis ko sa ilang minuto. Segundo lang yun. Pagkapa ako dito sa basang-basa sa Grabe pawis. ka ba? Sobrang ka ba? Kaba eh. Grabe. Kaya nung palang pakiramdam ng bulag na kasi wala na talaga kahit anong Madilim talaga. sobrang dilim na. Pala brownout lang. Nakakatakot yun. Siguro Kuya yun, senyalis para maging handa tayo. Yun na nga, isa pa rin yun na Ay, hinahanda ka. Pero yung pagkabulag sa kabila, natin, maagapan natin. Oo, hindi na mahawa yung Mas gabi. masagip yung Isang mata para yung isa ay kahit artificial daw No, artificial. Talagang Oo. lubog yun eh. Kasi pag hindi mo lagyan ng artificial, pipikit siya ng tuluyan. May kamag-anak akong Parang gano'n ganun eh. pala, parang pustiso lang. Oo, nalubog siya ng tuluyan. Pag hindi mo siya palitan. Artificial. Dapat may ka na pala niyan. May eye patch. O kaya yan, shades. Diba? Kaya, yun. Thank you Kuya sa sa pagbahagi ng nakaka-motivate kahit ganyan yung pinagdaanan po ni Kuya Pure. So, ayun po, sa mga gusto pong magpabot ng tulong po kay Kuya Pure, pwede naman din po sa akin, kailangan Prab, kung sino po, si Daluyan, kay Kuya Pure, pwede po naman para po, mas po yung progress ng kanyang pagpapagal. Siyempre Kuya, sama kita sa panalangin. Thank you bro, thank you. Yung po, sasunod po natin punta paan natin si Kuya Pure ng origin. Thank Yung you. mga binibigay po natin sa ating pasyente. So, ayun. Kuya Pure, thank you at nag-abala pa po ang merienda iyong muna. misis. Si Kapitana naglabas ng merienda. So, Kuya Pure, thank you so much. Thank you bro. Sana sunod maging okay na nga. Kaya nga Kuya Pure, sana ay gumaling ka na po talaga.
And ayun po, thank you po sa mga nanonood and God bless po sa atin lahat. Bye-bye.